Good morning sa lahat. Tara magbasa ng tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 27 May 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 57. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Hinatulan ng maling pagsamba. Isaiah chapter 57 verse 1. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam, ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Verse 2, mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya'y mamatay. Verse 3, hari kayo mga makasalanan upang hatulan, wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama. Verse 4, sino ba ang inyong pinagtatawanan? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Isaiah chapter 57 verse 5, sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik habang nasa ilalim ng mga punong insina na ipinalalagay ninyong sagrado. Sinusunog ninyo bilang handog ang inyong mga anak sa mga altar sa may libis sa loob ng mga yungib. Verse 6, makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawa bang ito ako'y malulugod? Pambihira naman pati bato. Makinis na bato'y sinasamba nila guys. Okay, ulitin ko. Isaiah chapter 57 verse 6, makinis na bato'y sinasamba ninyo na tulad ng Diyos kayo'y kumukuha ng pagkain at alak upang ihandog. Sa gawa bang ito ako'y malulugod? Verse 7, sa tuktok ng bundok kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Verse 8, pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon ng Diyos-Diyosan, ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit, sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ang inyong pagnanasa. Isaiah chapter 57 verse 9, kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng olibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Verse 10, lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. Verse 11, ang tanong ni Yahweh, sino ba ang inyong kinatatakutan? Kaya nagsinungaling kayo sa akin at lubusang tumalikod. Matagal ba akong nanahimik? Kaya kayo tumigil ng pagpaparangal sa akin? Verse 2, akala ninyo tama ang inyong ginagawa, ibubunyag ko ang masama ninyong gawa at tingnan ko lang kung tutulungan kayo ng mga Diyos-Diyosang iyan. Isaiah chapter 57 guys, galit talaga siya sa mga Diyos-Diyosan, kaya huwag na kayong sumamba dyan. Okay, Isaiah chapter 57 verse 13, ang Diyos-Diyos ang tinatawag ninyo hindi makatutulong o makakapagligtas kahit kayo'y managhoy. Ang mga Diyos ninyo ay lilipad kung hangin ay umihip, kaunting ihip lamang sila itataboy. Subalit, ang taong sa akin may tiwala at laging umaasa ang banal na bundok at ang lupaing ito'y mamanahin niya. Ang pangakong tulong at pagpapagaling ng Diyos. Isaiah chapter 57 verse 14, ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin, ang landas ay gawin at inyong ayusin. Verse 15, ako ang katas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Verse 16, ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan, sila'y hindi ko patuloy na uusigin at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Verse 17, nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan at kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil. Ngunit matigas ang kanilang ulo at patuloy na sumuway sa akin. Verse 18, sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan at ang nagluluksay aking aaliwin. Verse 19, bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man.
Aking pagagalingin ang aking bayan, verse 20, ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik buhat sa ilalim ang iniaahon. Isaiah chapter 57 verse 21. Walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Isaiah chapter 58. Ang tunay na pagsamba. Guys, sundan nyo ako ng basa at medyo konting nalilito na ako dito. Okay. Yung Isaiah 57 hanggang verse 21 lang pala. Isaiah chapter 58, ang tunay na pagsamba. Isaiah chapter 58 verse 1. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas, itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Verse 2, sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya, nais nila'y maging malapit sa Diyos. Verse 3, tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami ay magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno, at habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Verse 4, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon, kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Verse 5, ganyan ba ang pag-aayon ng aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at tabo? Pag-aayon na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Verse 6, ganitong pag-aayon ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo, kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin, palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. So yun pala ang tunay na pag-aayuno, guys. Palayain ang mga, kasi may mga nabilanggo na syempre wala namang kasalanan. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Verse 7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Isaiah chapter 58 verse 8, kung magkagayon sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan, mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Verse 9, sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Isaiah chapter 58 verse 10, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman, at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Verse 11, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng desyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukala ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Isaiah chapter 58 verse 12, muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Verse 30, sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga, huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Verse 14, at kung magkagayon madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin, bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong
si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Hanggang dito na lang guys. Bukas na itong chapter 59. Or 28 May 2024. Konti na lang, matlapit na, nakalagpas kalahati na tayo sa Bible. So, konti na lang. Pag naumpisa na natin ang second, ano ba to? New Testament, madali-dali na yan. Mahigit na 1 year guys, hindi pa tayo nakakatapos. Yung KJV Bible ba natin, ilang year natin yung binasa. Itong magandang balita Biblia, parang parang ang dami-dami, hindi matapos. Pero kaya natin yan. Nakalagpas na nga tayo 1 year nakaya natin Konti na lang naman guys Bye everyone, God bless.